Hello, what's up mga kasima? Yan, magandang araw sa inyong lahat yan. Yan, Engler Densky po muli. Yan, maraming salamat po sa palagi nanonood ng ating mga video. Yan, mga fishing adventure natin. Yan, maraming salamat po. Ngayong araw po ay share ko po sa inyo para madagdagan ng inyong, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Dagdag kaalaman lang po sa mga reels natin na ginagamit. Ano ba yung spinning reels, bait casting reels, overhead reels. So, yung basic lang po na kaalaman tuturo ko po sa inyo. So, let's go mga kasima. Ayun mga kasima, so ngayong araw po papakita ko sa inyo yung iba't ibang klase na reel na madalas natin ginagamit. Yan. So, lalong-lalo na po dito sa salt water or sa fresh water man. So, meron tayong apat na iba-ibang klase ng reels na tinatawag. So, meron tayong spinning, casting ang tawag dito sa reel na to. Ayan. Ang tawag po sa reel na ito ay spinning casting. Isang brand ng Shimano ang reel na ito. Okay. So, ang rod po nito ay nasa ilalim ang inyong makina, ang posisyon ng makina ninyo. Kaya ang tawag dito ay spinning casting. So, pwede rin po itong ipan-jig mga kasima. Ayan. So, ang bail po nito para mag-release ng tali is simple lang po. I-open nyo lang ang kanyang bail, then tapon. Ayan. Pagkatapon nyo, close ang bail, then that's it. Pwede nyo yung i-retrieve. So, ito ang tinatawag na spinning reels. Okay. So, meron naman tayong isa pa na tinatawag na bait casting reels. Ayan. Ang reel na ito ay overhead reels kung saan nasa ibabaw ng inyong rod ang posisyon ng makinang ito. So ito ay pwedeng ipang casting, pwede rin ipang jigging. So normally ginagamit po ito sa mga freshwater game. So kung kukumbine nyo po ang layo ng tapon ng bait casting reel sa spinning reel, mas malayo po ang tapon ng spinning reel kukumpare mo sa bait casting. So, kaya lang, ang maganda lang sa bait casting is madali siyang i-manage ang kanyang tapon. Pwede siyang kaliwat kanan ng hagis. Okay? Sa mga exhibition na throw, pwede mong gamitin ang bait casting. Yan. Okay? Lalo na kung masukal at madamo ang inyong pinupuntahan ng mga spot. Yan. Maganda po itong bait casting reel na gamitin kasi ang tali niya ay nagre-release from the top. So, hindi katulad ng spinning reel, bumubuga siya sa ilalim. Ganyan, pag lumalaylay siya. So, kung masukal at madamot, maraming mga sabit-sabitan dyan ng mga lugar, pwedeng sumabit ang tali ninyo sa ilalim. Kasi nga, bumubuga siya pababa. Hindi tulad ng bait casting, ang release ng tali niya is nasa ibabaw lang. Diretso lang siya, straight lang siya sa inyong rod. So, ang pag-release ng tali nito, i-click mo lang to. Yan. Then magre-release na yan. So yung hindi pa masyadong marunong gumamit ng bait casting, yan, pag-aralan nyo pong mabuti kasi medyo hassle to. Pag hindi nyo na-control ng daliri nyo, kailangan daliri nyo lagi nakaagapay sa spool ng inyong makina dito sa ibabaw. Nakapatong yan palagi dito. Kasi pag hindi nyo na-adjust na maayos ng kanyang releasing line ng spool nyo ay ayan, nagkakabulbuhol yan, nagiging bird's nest yan. So, hindi siya ganun kadaling gamitin kung tutusin. Pero pag natutunan nyo ng gamitin to, ay napakasimpleng-simple rin at may enjoy nyo yung paggamit ng bait casting. Ayan. Automatic na siyang bumabalik pag ginalaw nyo ang handle. So, ito yung kumpara nyo dito, parang ito yung bail nya. Ayan, ito open. Ito yung pinakang bail nya. Ito naman, dito rin ganito. Ito naman yung pinakang bail nya para mag-release yung tali yan. Maluwag yan, pre-wheel na yung tali niyan. So, pag once na-reach nyo yung pinatapunan nyo, kailangan nakapatong na yung daliri nyo para hindi siya mag-continuous ng release ng tali. At doon na magsisimula yung pugad ng inyong makina. So, automatic na naman to. Pagka ni-retrieve nyo, automatic babalik na yung kanyang releasing button. Parang ganyan. Ayan, okay. Nakita nyo rin yung click na yon. So, ang drag naman niya ay tinatawag na star drag. Ito ang drag niyan. Ito ang drag ng inyong bait casting. Ito naman ang adjustment ng inyong spool. Kung gusto nyong sobrang luwag ng release
or medyo may higpit ng konti ang release niya. So itong ina-adjust nyo ang kanyang releasing ng inyong spool. So pag gusto nyo maluwag na maluwag, pwede naman. Kung gusto nyo medyo may higpit ng konti para hindi masyadong bumubuga, dito po ang adjustan niya. So ang tawag sa reel na to ay bait casting reel. Ito ang tawag sa drag niya ay tinatawag na star drag. Ayan. Yan, star drag ang tawag dito sa kanyang drag. Okay? Ang tinatawag naman ito naman ay di tulad ng spinning reel, dito ang kanyang drag. Yan, meron siyang drag cap. Ito ang adjustan ng kanyang drag. Yan, dyan nyo adjustin ang pressure ng spool nyo, higpit man o luwag. Okay? Ito naman ang tinatawag na overhead reels. So, ang tanong, pwede ba nyong i-casting to? Hindi po. Medyo mabigat na po ito. Ito po mostly ginagamit na pang overhead jigging. Normally, ang gamit po nito ay jigging na, mga kasima. Kasi hindi nyo po siya pwedeng itapon ng malayo. May tatapon nyo siya, pero hindi siya tulad ng mga pang-casting na makakahagis kayo ng talagang gusto nyong distance. Dito po sa overhead, hindi nyo matatapon nyo kasi iba ang klase ng kanyang rods. Bukod sa maikli, ang guide sa distance niya is medyo close at saka maliliit ang butas na ng guides niya ng ganitong klase ng ano. Pero ito yung mga malalakas na reel. Ito na yung mga pagka naghunting na kayo ng big game, mga ganitong klase ng reels na ang hanapin ninyo, yung mga overhead reels na tinatawag. So parehas lang siya ng bait casting ang kanyang mga adjustment. Ito rin yung kanyang release ng line. Yan, magre-reels din ang tali niyan. So normally ang mga overhead reels ay drop ang kanyang tali. So normally yan, mga malalaking jig na ginagamit natin yan. Ito mga makina na pwede nyong gamitin. So hindi nyo siya pwedeng i-cast ng malayo. At actually hindi nyo siya pwedeng i-cast, kasi pwede kayo magbuhol dahil yung mga ginagamit yung mga jigs sa ganitong klase ng reel ay masyado nang mabibigat. Okay, so ito ay isang brand din ng Shimano, F-Custom na tinatawag. So ito yung kanyang release ng line para mag-pre. Yan, pag magdadrop kayo, then automatic din niya bumabalik. So ito naman na kanyang cambio kung tutuusin. Ito yung pinakang clutch niya. Yan. At ang kanyang drag ay star drag din ang tinatawag. Okay? Star drag din ang tawag sa kanya. So ito ang tinatawag na overhead reels. Ayan. So, meron siyang adjustment dito ng kanyang drag sounds kung gusto nyong mayroong sounds o wala. Ayan. Tulad nito, walang sounds to. So pag in-adjust nyo rito, gusto nyong medyo may sounds yung reel nyo, i-click nyo lang na ganyan, then ayan, may sounds na siya. Yan. Normally, pa ginagamit nyo yung sounds na yan pagka may struck na yung isda nyo para masarap sa tenga pakinggan habang humahatak ang isda. Kasi nakakairita rin sa tenga pag yung habang nagjijig kayo, tunog ng tunog. Okay, mga kasima. Ayan. Meron pa tayong ibang klase ng overhead dito na tinatawag. Ito ay panjig din to. Ayan, Abbott naman to, US brand. So, ganun din. Left-handed pala to. Left. So, ganun din. Ang ano niya, ang purpose niya is pang jig din. So hindi nyo po siya pwedeng ipangkas mga kasi mauna mabigat siya at saka yung reels ng tali niya is iba. Hindi po siya katulad ng mga spinning reel at saka ng bait casting. So ito ay normally ginagamit lang pang jigging. Okay? So kung naghahunting kayo ng mga big game ang hunting ninyo, ito mga magagandang gamitin. So ibang class nito. Tapos, double speed to. Meron to dalawang speed na tinatawag. Yan. Single speed tsaka double speed ang tinatawag niyan. Kung gusto nyong mabilis ang retrieve ng inyong makina or mabagal lang, dito nyo i-adjustin ng kanyang speed. Yan, si-switch na lang nyo. Kaya maganda yun yung mga double speed sa mga malalalim. Pag yung pagod ka na, pwede mong bagalan ng retrieve ng inyong makina. I-switch nyo lang sa another speed niya. So ito naman, ang tawag naman dito sa drag nito ay level drag. Pero parehas lang naman ang purpose nitong isang to. Ito ang tinatawag star drag. Ito naman ay tinatawag na level drag. So ganun, pero ang purpose nila parehas lang naman. Overhead jigging. So pan-jigging sila na makina. Okay?
Meron din siyang adjustment ng sounds yan. Pag gusto nyo matunog ang inyong makina, dito lang nyo. Pag ayaw nyo na walang tunog, dito lang din nyo i-click yan. Okay mga kasima, ayan. So yun po ang pinagkaiba ng overhead reels sa spinning reels. Okay, so yung mga overhead reels normally hindi nyo siya pwedeng ipangcast, pero itong spinning reel pwede nyo ipangcast, pwede nyo ipanjig. Okay, at meron din tayong overhead reels na tinatawag. Ito naman ay bait casting, so kung saan pwede rin nyo ipangcast ito. So yun lamang po mga kasima. Maraming salamat po, lalong na po dun sa mga baguhan. Sana po ay nakapag-share ako sa inyo ng konting knowledge. At kung meron po kayong mga comment, kung meron pong mali sa sinabi ko, pwede nyo pong i-comment sa ating video. At least para po maitama at maidagdag na rin sa ating yung kaalaman, lalong na po, at ma-share natin sa ating mga kasamang anglers. So maraming salamat po, Angler Densky. Hanggang sa muli, God bless to all. Fish on!